friend ko. Chika-chika lang kami dito about motherhood. Yan. Nagalagal. Okay, mga tatay, makinig ha. Itong video na ito ay talaga para ito sa mga tatay na nagtataka kung bakit naging ganito ang anak nila. Nagiging ganyan ang mga anak ninyo. Mga tatay, makinig kayo ng mabuti ha. Para malaman nyo ang sa side ng mga nanay. Okay? Sasaktan din ako kasi Oo, masakit talaga sa atin yan kasi parang, gusto yung gano'n. Kasi ako napaalala ko naman kumbaga kasi, alam mo te, masasaktan tayo kasi iniisip natin na nasasaktan na sila. Sasaktan din asawa natin sa mga bagay na yun. umiiyak na yung asawa ko sa totoo lang kapag Ay, nalakad. talaga siya. Umiiyak na, katarabos gawa iyan. Kasi makwento niya yan, sabi niya yung mga ano niya sa mga anak niya, umiiyak siya. Hindi kanya tinanong kung bakit. Bakit ganyan na yung mga anak natin, parang wala lang ako. Tinanong nga niya. Tinanong kanya? Nasagot mo? Sinabi ko lang sa kanya, hindi ko yan tinuturoan sa Oo. pagmamayo. Oo. Sinasabi ko yung sa kanila ko lang yung paghihirap mo noon, yung pagtutulak. Kasi wala kasi siya lagi. Na para mabigyan na sila makapag-aral sila ng maayos, mabigay yung mga ano nila. Sinasabi ko yun sa kanila na wala akong pahinga sa pagtatrabaho para lang sa kanila. Ikaw na Kasi yung parang nagpalaki. akala ko, parang inisip niya, binibrinwas ko yung mga anak namin na parang sinasabi ko yung ganito. Parang lumayo sa kanya, parang iniisip niya na natuturuan. Natin mga tila. Alam na nila kung Oo. ang tama at mali. Alam na nila kung sinong nagkamali. Alam na nila kung sino ang nahihirap. Yung may kakulangan. Alam nila yun. Nila yun. Oo, Hindi ko na mo sila, dapat hindi ko turuan. na sila dapat pagsabihan na ganito, ganyan. Kasi nakikita na nila pag sila mismo ang nagsasabi yun sa akin. Promise, sila mismo nagsasabi yun ako. Together with the Jew or with the banana? Sila mismo na nagsasabi sa akin, nagpapayo ko. Pabayaan mo siya, hayaan mo siya. O, ganun lang sila. O, ano siya? Yun ang pinakamasakit talaga sa kanila. Sa atin, nangyari yan sa atin kung sa akin din nangyari din yan sa akin. Nasa abroad, ilang taon. Pag uwi ko, parang wala rin pakialam sa kanya anak mo. Bilhan mo lang ng kasi yan ang gusto nila sa'yo. O, Pero diba? hindi sila Masakit. nakikita yung talagang sila sa Oo, hindi te. Bas doon sila malapit sa mga tao nag-alaga sa kanila. Nag-alaga sa kanila, tsaka yung palaging nakikita nila. Oo, kaya wala na ako magawa banda huli. Dayaan ko na sila. Kaya yun Kasi nasasaktan ako kahit ano pa man ang gagawin ko te. Masakit sa akin. mahirap na kunin ang loob nila na ilipat sa'yo. Kasi Oo. nila palaging nakikita. Kaya, malaki na sila kaya sanay na sila wala Oo. Sanay na sila kayo. Yan, ang sabi nila noon sa akin na gano'n. Yan na yan si Papa mo. Huwag mo nang naisipin niya. Huwag mo nang pansinin. Pabayaan mo sa kung ano gusto niya. Ganun na lang. O diba? Wala bang anak nag-attempt na kakausapin ang papa nila? Naku, dito ka naman sa akin. Ay, Wala talaga yun. Hindi talaga yung tatlong. Sabi ko kayo, di wala silang gano'n. Ako lang mga lalaki pati yan, te. Dapat ano yan sa tatay. Oo. Pero nagsasawa ka, nakaba sa totoo lang. Kasi nanak ko sila. Kayo dapat ang nag-uusap. Oo. Kaya sa mga panglalaki. Oo, pag lalaki. Sabi lang sa pero ano nangyari ngayon? Pa-feeling nila ng mga lalaki na sa kasi hindi naman nila pasabi dito kanina. Napakahirap sa aming mga ina nagampanan ang responsibilidad bilang isang ina at bilang isang ama ng mga anak natin. Kaya nga may nanay at tatay kasi dapat magkatuwang, magtulungan ang nanay at tatay para palakihin ang mga anak. Correction, hindi lang buhayin, pakainin, paaralin, bigyan ng mga gamit ang responsibilidad ng isang ama para sa mga anak nila. Kung kayong mga tatay nagtataka na ang inyong mga anak parang walang respeto sa inyo, tanungin nyo muna ang sarili nyo kung ano ang ginawa nyo. Nagtataka ba kayo ng mga tatay kung bakit ang mga anak nyo parang hindi kayo namimiss, parang hindi kayo pinapansin, kagaya sa pagpansin nila sa nanay nila? Tanungin nyo yung sarili nyo. Saan ba kayo nagkulang?
Ano ba yung kakulangan na dapat ay punuan? Hindi madali sa amin bilang isang ina na ilagay ang sarili namin sa gitna ng asawa at anak. Hindi madali. Mahirap talaga. Sana maunawaan nyo yan. Sa totoo lang guys, hindi yung pagpuprovide ng financial ang kailangan ng mga anak natin. Number one, ang presensya ng magulang, ng tatay, o ng nanay sa mga anak nila. Nakita ko talaga yan guys. Kung paano, kung ano ang nangyayari na habang lumalaki ang mga anak ko na walang ama. Na-realize ko na kailangan talaga nila ang ama. Kasi nga wala silang ama. Hindi lahat na puprovidean ko bilang isang ina ang pangangailangan ng mga anak ko na dapat ay nanggagaling sa kanilang ama. Pero dahil naintindihan ng mga anak ko, naintindihan ng anak ko na ito yung buhay, ito yung status ng nanay nila, tinanggap nila yon. Pero sa ibang mga kabataan na hindi nakakaunawa dahil kulang sa pag-unawa, lalo na sa mga kabataan na hindi makakaunawa dahil nga walang nagpaliwanag, walang nagpapaunawa. Hinahanap lang naman talaga nila yan ang atensyon ng isang tatay dahil alam nilang may tatay sila pero parang wala. Kaya hindi na kayo magtaka kung bakit malayo ang loob ng mga anak nyo sa inyo ng mga tatay. Yun ay dahil sa kakulangan ng atensyon na binibigay ninyo sa kanila. Yun nga ang masaklap eh. Ang atensyon na dapat ay ibibigay sa mga anak, hindi pa naibigay kasi binibigay sa barkada. Diba? Kaya guys, tatay, imulat nyo yung mga mata nyo. Buksan nyo yung puso at isipan nyo kung ano yung talaga ang totoong bagay na kinakailangan ng mga anak nyo sa inyo. Pupunuin nyo man sila ng gadgets. Kahit ba naman may libo-libo kayo dyan binibigay na allowance sa kanila linggo-linggo, would never still appreciate it dahil iba pa rin ang kailangan nila sa inyo, which is yung presensya.